Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. 8:00 na ng gabi wala pa rin ang tiyahin ni Isa. Hindi naman ito sinabi kung saan ito pupunta. Basta ang paalam ay may importante daw itong lalakarin. Hustong katatapos lamang niya nang magligpit ng kanyang mga damit nang katukin siya ng pinsan. Ate, tawag nito. Dumating na ba si Chang? Tanong niya. May bisita ka? Pagbibigay alam ng pinsan sa kanya. Sino? Kunot noong tanong niya. Yung idol mo dati. Nakasimangot na sagot ng pinsan. Kung noon ay kinikilig ito para sa kanya, ngayon ay hindi na. Sa sobrang sama ng loob niya minsan ay napaghingahan niya ito ng hinanakit kay JM. Kaya pati ito ay nagalit na rin sa binata. Bigla ang kabog ng dibdib ni Isa. Hindi niya inaasahan na pupuntahan pa siya nito. Pero para ano? Sa nababasa niya sa dyaryo at napapanood niya sa balita ay masaya na ito sa nobya nito. Dito lang ako sa kwarto mo ate, sabi niya. Sigaw ka na lang kapag ginawan ka ng masama ng mokong na yon. Hindi maiwasan na mapangiti si Isa. Huminga muna siya ng malalim bago siya lumabas ng kanyang silid. Si JM na naghihintay sa sala ay nagpakawala ng matamis ng ngiti na lumabas si Isa sa silid nito. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Hindi niya agad tinupad ang pangako niya rito. At pagkatapos ay hindi pa naging maganda ang huling pagkikita nila noon sa opisina ng kanyang mama. Hi, nakangiting bati niya. Gustong-gusto na niya itong suguri ng yakap. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan muna nilang mag-usap na dalawa. Gusto niya magpaliwanag rito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito sa kanya. Gusto niya masaktan dahil malamig ang pagtanggap nito sa kanya. Pero naiintindihan niya naman ito. I'm sorry for everything. Sinserong wika niya. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin. Makakaalis ka na. Isa, please listen to me. Nagsusumamo siya. Tumayo siya at nilapitan ito. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa mga labi. Bitiwan mo nga ako. Pagpupumiglas nito. Pero hindi niya ito pinakawalan, sa halip ay niyakap niya ito. I love you, Isa. Damdaming pahayag niya. Paanong? Let me clarify all these things. Sansala niya sa sasabihin nito. He looked directly in her eyes. Aaminin ko na hindi naging maayos yung pag-uusap namin noong umpisa. She still wanted to pursue our wedding. Napaismid si Isa. Napanood niya na pa nga ang mga announcement na ginawa nito noon sa pagpapaliban pansamantala ng kasal ng mga ito. She cried a river then. Dahil tuluyan nang mawawala sa kanya si JM. Hinintay kita. Namumuo ang mga luhang sabi niya. I know and I'm sorry. Mahinang usal nito. Nanatili siyang walang imik. Hindi ako nakikipagkita sa'yo dahil gusto ko mag-isip. Gusto ko makasiguro sa nararamdaman ko para sa'yo. Baka kasi confused lang ako. Ayokong masaktan ka lalo kung pupuntahan agad kita at pagkatapos ay hindi naman pala kita mahal. Hindi pa rin siya kumibo. Nagpatuloy itong magpaliwanag. When Laika finally decided to let go of our relationship, ay hindi pa rin kita pinuntahan. Na mga panahon na yon ay hindi ko pa rin alam kung ano ka talaga para sa akin. Wala na kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Happiness flooded in her heart. Nakangiting tumango si JM. But we're good friends, kaya siguro akala ng lahat ay kami pa rin. Pero, hiwalay na kami. Hindi lamang kami nagsasalita pareho tungkol sa tunay na estado ng relasyon namin. Pero, she's happy na with her newfound boyfriend. Ang boyfriend ni Laika ang pinuntahan nito sa Singapore. Nakasabay lamang siya sa amin ni Uncle. Now, Isa, pakli ng binata. Do you love me still? May pag-aalinlangan sa boses nito. Do you love me? Ganting tanong niya. Nakangiting tumango si JM. Bago, I am 100% sure that I love you. Madamdaming pahayag nito. Mahal din kita, pahayag niya. Bago buong sabik na niyakap ito. Natawa pa si JM sa ginawi niya pero gumanti naman ito ng yakap sa kanya. May kung ilang sandali silang nasa ganoong ayos. Pagtikim ng pinsan. Hindi nila namalayan naroon na pala ito sa salas. Nakangiting nilingon nila ito. Okay na pala kayo eh. Nakangiting sabi nito. Sabay silang tumango ni JM. Let's call for a celebration. Let's have a dinner. Speaking of dinner, kanina pa nga ako gutom eh. Kaya lang ang tagal ni inay dumating. Speaking of tita, nakangiting sabi naman ni JM. Nasa villa siya at kanina pa tayo hinihintay doon.
Anong ginagawa ni Chang doon? Nagtatakang tanong niya. Si inay talaga? Nagboluntaryo akong sunduin ka rito. Gusto ko muna mag-ayos tayo bago ka kausapin ng mga matatanda. Nakangiting saad ni JM. Sinong matatanda? Kunot noong tanong ni Isa. Malalaman mo mamaya pagdating sa villa. Habang palapit ng villa ay hindi maintindihan ni Isa ang kabang kanyang nararamdaman. She couldn't explain why. We're here, ani JM nang iparada nito ang kotse sa malawak na solar ng mga villa. Wow, ganda. Humahangan sabi pa ng bata na noon lamang nakapunta roon. Pinagbuksan sila ni JM ng pinto ng kotse. Nangunguna naglakad ang bata habang magkaakbay silang magkasunod dito. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng matamis na ngiti ni Manang Meli. Nagulat pa siya na yakapin siya ni Manang Meli. Kanina pa sila naghihintay sa komedor. Anito. Nagpatiuna na lumakad patungo sa komedor. Akala ni Isa ay sila-sila lamang magkakasalo maghahapunan. Hindi naman sinabi ni JM na kasalo rin pala nila ang mama at tiyuhin nito. Good evening po. Magalang na bati ni Isa. Magandang gabi po. Maupo na kayo at talamig ng pagkain. Yahag ni Louie. Agad naman silang tumalima. Pinaghila pa siya ng upuan ni JM sa tabi nito. Sa durasyon ng pagkain ay kapuna-puna ang pananahimik ng kanyang tiyahin. Napansin na rin ni Isa na base sa kwentuhan ng mga ito, ay matagal na magkakilala ang mga ito. Ang tiyuhin naman ni JM ay panay ang ngiti at tingin sa kanya. Ginagantihan naman niya iyon ng ngiti, bagamat nawiwirduhan siya roon. Let's go to the study room. I'll show you something. Yaya ni JM kay Isa. Katatapos lamang nilang kumain. Nag-excuse sila sa mga naroon pa sa komedor. Bakit mo ba ako dinala rito? Nagtatakang tanong niya. May gustong kumausap sa'yo, JM said. Lalo nangunot ang kanyang noo. Just wait and see. Anito, bago pa siya makapagtanong uli ay bumukas na ang pinto. Iniluwa na yun ng kanyang tiyahin at tiyuhin ni JM na ipinagtataka niyang lalo. Isa, tawag ni Ronel sa kanya. Bahagyang nabasag ang boses nito. Sir, hindi ba't matagal mo na akong tinatanong kung sino ang iyong ama? Pakli naman ang kanyang tiyahin. Marahan siyang tumango. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla ibinuksan ng tiyahin ang tungkol sa kanyang ama. Hindi ba't ahin rito ay wala itong alam sa pagkatao ng kanyang ama? Nagsinungaling ba ito sa kanya? Well, sa totoo lamang ay may hinala naman siyang may alam talaga ang tiyahin tungkol sa kanyang ama. Hindi na lamang siya nag-urirat pa dahil alam niyang hindi ito magsasalita. Napansin niyang nanubig ang gilid ng mga mata ng tiyahin. Sunod-sunod din ang ginawa nitong pagbuntong hininga. Nagsisinungaling ako sa iyo na sabihin ko na hindi ko pa kilala o wala akong alam sa katauhan ng iyong tunay na ama. Patawarin mo ako, Isa. Galit ako sa ama mo dahil sa nangyari sa iyong ina. Kaya sumumpa ako na hindi kanya makikilala. Pero nagkamali ako. Hindi tamang ipagkait ko sa iyo ang katotohanan. Kaya gusto kong bumawi. Makikilala ko na ho ba si Itay, Chang? Tumutulo ang mga luhang tumango ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa tiyuhin ni JM. Si Ronel, siya ang tatay mo. Pagkasabi niyon ay napahagulhol ng iyak. Ang kanyang tiya, nanlaki ang mga mata ni Isa. Hindi siya makapaniwala na tingnan niya. Si Itay Ronel ay nanggigilid ang mga luha nito. Siya man ay sumasakit ang lalamunan sa pagpipigil na umiyak. Anak, nito na unti-unting tinawid ang espasyo nila. Itay, tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Tinanggap niya ang yakap ng kanyang amang noon lamang niya nakilala. Kaya pala na makita niya ng una pa lamang ang larawan nito, ay kakaiba na siya na nararamdaman para rito. Kahit na makita niya ito sa kumpanya, ay naramdaman niyang magaan ang loob niya rito. Yun pala'y ito ang kanyang ama. May kung ilan sandaling magkayakap silang mag-ama. Paanong siya na rin ang pumutol sa kanyang sasabihin. Marami sana siyang gustong itanong, pero nakapaghihintay naman yon. Ang importante ay kilala na niya ang kanyang ama. Matagal na panahon niyang ipinagdasal na sana ay makita niya ito. Kahit pala galit ang nasa puso niya, noong una ay hindi din mapapawi dahil mas mangingibabaw ang pagmamahal niya sa ama. Napakalaki ng kasalanan ko sa inay mo, malungkot na sabi nito. Puno ng pagsisisi ang tinig. Naduwag akong ipaglaban ang pagmamahala namin. Patawarin mo sana ako, anak. Bilang sagot ay niyakap niya ng mahigpit ang ama. Ang tiyahin naman niya ay panay rin ang pag-agos ng mga luha. Ani JM na tumikhim.
Sabay silang napatingin na mag-ama kay JM. Biglang natotop ni Isa ang bibig. Why? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Oh God, umiiyak na sabi niya. What's wrong? Si JM. Nasa tinig nito ang matinding pag-aalala sa kanya. Alam mo na nang sunduin mo ako sa bahay ang tungkol sa kung sino ang ama ko? Tanong niya kay JM. Tumango ito. Mariin siyang napapikit. Wala na sana siyang mapapagsidla ng kasiyahan dahil nakita at nakilala na rin niya ang kanyang ama. Kung magbiro nga man ng tadhana. Kung kailan nagkaayos na sila kanina lamang ni JM, na hindi pa naman pala sila pwede nitong magkatuluyan. Paano mo pa nagawang ipagtapat sa akin na mahal mo ako, gayong hindi maaaring maging tayo? Hindi maiwasan sumbat niya rito. Bakit hindi pwedeng maging tayo? Can't you see? Pamangkin ka ng tatay ko. Magpinsan tayo. Sa pagtataka niya ay kalmante lamang ito. Tila hindi nag-aalala sa sitwasyon nila ngayon. Tumingin si JM sa kanyang itay. Nakangiting tiningnan siya ng kanyang ama. Iha, anak, wala kang dapat ipag-alala. Anito, hindi kayo magpinsan. Ha? Naguguluhan siya. Paano nangyari yon? Hayaan mo na si Ronel na mag-usap ang mga yan. Ang kanyang tiyahin na si Lete niyaya ang amang lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa ni JM. Anong ibig sabihin ng itay na hindi tayo magpinsan? Tanong niya. That's true. But how? Anak ako ni Papa sa una niyang asawa. I was still a baby when my mother died. Na magpakasal ang Papa kay Mama Louie, ay ito na ang tumayong ina para sa akin. She raised and loved me like her own. JM answered smiling. Bakit parang wala yatang nasulat tungkol sa hindi mo pagiging tunay na anak ni Miss Levy? Natawa ang binata. Anong wala? Sanggol pa lamang ako nang iuwi ako ni Mama dito sa Pilipinas. Dito gustong bumuo ng pamilya ng Papa at Mama. Siyempre nagtaka ang mga tao dahil hindi naman ng mga ito nakitang nagbuntis si Mama. Para matigil ang usapan ay nagpatawag ng conference ang Mama. She said on that conference how she loved me and my father, na kahit hindi ako nanggaling sa kanya ay anak pa rin niya ako. Simula noon ay natigil ng usap-usapan. Tuluyan ng huminto ang pagmamanage ni Mama. Inesikaso na lamang niya ang pagpapalaki sa akin. Mahabang kwento ng binata. Napaan na lamang siya. So, okay na tayo? Nakangiting tanong nito na hinapit siya sa bewang. Nakita niyang tumango ito bago kinawit ang mga braso sa leeg niya. Bago pa ako magpunta sa inyo ay hiningi ko na ang kamay mo kay Uncle, or shall I say Papa. Nakangiting sabi ni JM. She was happy. Papakasalan mo ako? Nakangiting tumango ito. I love you, Isa. Madamdaming pahayag nito. I love you too, she replied. Siya na yata ang pinakamasayang babae ng mga oras na yon. I love you. Muling sambit ni JM nang pakawalan nito ang mga labi niya. I love you too, idol. Then they kissed once more. Namatay si Belle sa loob ng rehabilitation center. Dahil legally ay asawa pa rin ni Ronel, si Belle ay bumalik ito ng Amerika upang asikasuhin ang dapat ayusin doon. Pati ang pagbebenta ng mga ari-arian doon ay ginawa nito. Nagdesisyon na rin ito na sa Pilipinas na manirahan. Pagkatapos ng mahabang panahon ay muling naramdaman nito kung paano maging isang masaya sa piling ni Isa. Sa anak na ito babawi sa lahat ng pagkukulang nito kay Ori. Isang buwan matapos iyon ay nagkaroon ng malaking salo-salo sa villa. Imbitado ang mga press at mga kaibigan ng mga Villas sa labas at loob ng showbiz industry. Siyempre pa ay naroon din ang best friend ni Isa, na si Monique na umuwi pa mula sa Australia. Ang malaking pagtitipon na iyon ay upang ipakilala si Isa bilang anak ni Ronel. Nang gabi na rin iyon ay nagpropose si JM kay Isa. Itinakda ang kasal ng dalawa 6 na buwan matapos ang gabing iyon.